Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, aking ipapakita ang aking nagawang classic Spanish bread at homemade fluffy and soft pandesal. Cheese pandesal po ang aking ginawa for today. Ayan. Sa isa pong dough ay dalawa po ang aking nagawa. Bali, ang ingredients po nito ay iisa. Dalawang nagawa ko sa iisang dough. So, ayan po ang ating ingredients. 500 ml of fresh milk or any kind of milk pwede po. Ayan. Warm. Warm. Kailangan po warm. Ipainit po natin ang ating gatas. And then, ilalagay po natin ang ating yeast. Dalawa pong tablespoonful ang ating yeast. Ayan. Ang ginamit ko po dito ay active yeast. Kaya kailangan po ipapa-active pa po natin or ipapa-bloom pa natin ang yeast. Meron din po yung instant. Yung instant ay hindi na po kailangan ipa-bloom or hindi na natin kailangan ipa-rise. So, yan. Ito po ay active siya. So, ipapa-active pa yan. So, ayan po ang ating yeast at saka yung gatas. Haluin lang po natin yan and then ilalagay po natin ang 1/4 cup of butter. Actually po, dapat yan ay 1/2 cup of butter. Kaya lang ay nagkulang po ako sa butter. So, yung 1/4 cup niya ay cooking oil na lang po ang aking nilagay. So, yan mga kaibigan, yung aking. Madali lang po yung gumawa niyan. And then, i-mix na lang po natin itong tatlong ingredients na ito hanggang ma-well mix. Ilalagay po natin yung sugar, 2 tablespoon of sugar. Ayan. Kasi kapag nilalagay na natin yung sugar sa may yeast, mas mabilis po siyang mag-rise. So, ayan. Mas madali po siyang tumubo. I-mix po natin hanggang ma-well combine yung ingredients. And then, ilalagay po natin, i-cover natin siya and then i-rest po natin siya ng 10 to 15 minutes or 10 minutes pwede na. Basta i-check nyo lang kung bloom na yung ating, tumubo na yung ating yeast, okay na siya. So, ayan. Mix hanggang mag-combine po yung mga ingredients na yan. And then, ilalagay po natin. Nilagay ko po siya sa loob ng, ayan, nilagay ko po dyan. So, ayan. Ayan, tumubo na po siya after 10 minutes. Ayan. So, atin na pong kinuha yan. Nakatubo na po yan actually. So, ayan. Ilalagay po natin yung the rest na remaining ingredients, yung pong ating mga all-purpose flour at saka yung pong asin, yung salt natin at saka yung ating yung cooking oil po ang lalagay ko kasi nga wala na po akong butter. So yung sugar pang natitira, lalagyan po natin ng sugar. So ayan, at saka 2 itlog. Yun po ang ating ilalagay. Sa 500 ml na warm milk ay ang ratio po nung aking nilagay na all-purpose flour ay 6.5 cup of flour. Ayan. Depende po sa flour na gagamitin. Pwedeng dagdagan po kapag masyado siyang hindi pa siya masyadong kulang pa siya sa flour. So, dagdagan lang po natin. Depende po sa flour na ginagamit. So, kung sa tingin mo ay mabasa-basa pa yung dough, kailangan ay dagdagan mo na lang ng flour. So, ayan. Ang nilagay ko po dyan ay 6.5 cup of flour. Ayan. And then, imimix po natin ang lahat ng ingredients. At muntik ko pong nakalimutan ang itlog. So, ilalagay ko po yung itlog dyan na 2. And then, ilalagay po natin ang ating salt na 2 teaspoon. 2 teaspoons, tablespoon of 2 teaspoon of salt. Yun po. Sorry. At saka po yung sugar na 1/4 cup.
Ayan, or 3 kutsarang asukal. Kasi isang asukal po ay isang ano lang po yung, ayan po yung 1/2 cup of cooking oil na nilagay natin and then yung salt. So mahuhuli po yung salt na ilalagay natin kasi hindi pwedeng iisabay doon sa mixture ng yeast mixture natin nung nauuna. So ayan. Ayan po. So, itra-transfer ko po sa isang lalagyan kasi medyo maliit po yung aking hinaluan. So, natatapon siya. I-combine lang po ang lahat ng ingredients until mag-mix po ang ating dough. So, ayan. Nilagay ko po siya sa isang basin. And then, ayan. Imamasa po natin hanggang 7 to 10 minutes, ayan, para ma-well combine po yung ating mixture. So, ayan. Pag sa tingin mo ay malambot at soft na po yung ating dough, ay pwede na po natin siyang i-cover at i-rest po siya ng mga 1 hour hanggang mag-double yung size niya po. Yan ang aking pagmamasa or kneading time. Ayan. So, ayan mga kaibigan. Be patient lang po pag tayo ay nagmamasa or nagniniding ng ating gagawing bread. No? So, ayan. Kung sa tingin nyo po ay kulang pa siya ng flour, lagyan nyo pa po ng flour. Kasi depende po yan sa flour na ating ginamit. Meron po yung class A. Hindi ko po alam kung anong itong ginamit ko, pero parang class A yan siya. Napakalambot. Hindi ko na po siya sinala. So, ayan. Malambot po yung ginamit kong flour. Ayan. Mga 5 to 7 minutes lang po yung aking inano dyan. It depends po kung ano yung klase ng ano. Hanggang sa tingin nyo ay makinis na po yung, makinis na po yung ating dough. Pwede na siyang i-cover, i-rest sa warm place. Mas maganda po lang ilagay po sa warm place po yung ating dough para madali po siyang tumubo. Kahit wala pang 1 oras, i-check nyo, tumubo na. Kasi doon po siya sa warm place. Doon ko po nilagay sa aking, pinainit ko po konti yung oven, doon ko po nilagay. So, ayan. Ito naman po yung filling, no? Ito yung ipapalaman natin sa ating Spanish bread, no? Yan, 1/2 cup or 1/4 cup, depende po sa dami ng gagawin nyo. Tansyahin nyo na lang, basta't ang inano ko po dyan ay 1/4 cup of melted butter, unsalted, at saka nilagay ko po yung 2 kutsarang asukal. So, pag konti po yung maging dadagdagan na lang po natin ng, kung marami po tayong ginawang Spanish bread. So, ayan, dagdagan po natin. Ang nilagay ko po dyan, instead of condensed milk, nilagay ko na lang po siya ng evaporated. Pero okay na din po yun kasi matamis po masyado ang ating condensed milk. No? Yung iba po walang nilalagay. So, sa akin ay nilagyan ko siya ng evaporated milk. Yan yung butter, sugar, at lalagyan din po natin ng breadcrumb. 1/2 cup ng breadcrumb. Ayan. Dadagdagan pa natin kung masyado siyang watery. Kung baga, pag creamy pa siya masyado, or ayan, dagdagan po natin mamaya ng breadcrumb or ng sugar. So, ayan, depende sa inyong panlasa yung sugar na ihalo nyo. Nilagyan ko po ng 3 kutsarang flour. Tapos, pag kulang pa po siya mamaya, after na ma-mix, dagdagan po natin. So, nilagyan ko din po siya ng, wala po akong yung Nestle cream. So, ang nilagay ko po dyan ay heavy cream. Ayan. So, halu-haluin lang po natin hanggang lumapot at maging creamy na po yung ating ayan, yung ating filling sa ating classic Spanish bread. So, ayan, ang sarap po ng itsura ng ating. Kung gusto niyo po, lagyan nyo ng
vanilla, pwede rin po para mabango siya. Ayan, depende po sa inyong gusto, sa inyong feeling. Ayan, ang ating palaman. Ayan. Nilagyan ko pa siya ng, maglalagay na po ako ng breadcrumb. Ito po yung, nilagay ko po sa isang lalagyan. Mamaya doon po natin i-dredge yung ating bread. After nating maggawa ng ating pandesal at saka ito naman po yung ating palaman sa pandesal, no? Gumawa po ako ng kumuha po ako ng craft cheese, and then depende po sa inyong gusto kung malaki ang ilagay nyong palaman. Ako po ay ginawa ko lang siyang parang cubes na maliliit para matipid din naman. So ayan, nilagyan ko siya ng cheese. Ayan, parang iyan po ang ating ipapalaman mamaya sa ating cheese pandesal. So ayan, mga kaibigan, ang ating ipapalaman sa ating pandesal. So ayan, dalawa po yung klase ng aking ginawa or gagawin, at iisa lang yung dough. Pareho na lang po yung ingredients nila. So iisa lang po yung dough na ginawa ko. Hinati ko na lang siya. Cheese pandesal yung kalahati, at saka yung kalahati ay Spanish bread, classic Spanish bread. Ayan mga kaibigan, ganyan lamang po ang aking ginawa sa cheese na ipapalaman natin sa ating cheese pandesal. Ayan, yan yung dalawa kong nagawa. Ayan mga kaibigan, so ayan, konting oras na lang, uumpisahan na natin ang gumawa ng pandesal. Uunahin ko po yung paggawa ko ng pandesal. So bago po natin gawin, syempre, ang ating dough ay aalisin po natin yung gas o yung hangin-hangin niya para, ayan, para maganda po yung ating bread. Ayan, pag na-release na po yung gas, suntukin mo lang yung iyong, ang iyong dough para ayan, syempre mag-dash po tayo ng para hindi dumikit. Iyon pong ginamit kong stainless na malaking stainless na plato. Yan po yung gusto ko ngayon. Meron naman counter doon. So ito lang yung gusto ko. So andito na kasi ako sa mesa. So ayan yung aking diyan ako magmamas sa malaking stainless na plato. Ayan, hahatiin ko po ito mga kaibigan. Gagawin ko pong dalawa. I-divide natin sa dalawa ang aking dough na nagawa. So ayan. Ayan, lagyan mo na ang kwan para hindi po dumikit sa ating plato. Ayan. Yan ang aking counter. Yung stainless plate na malaki. So ikakat po natin yan. Diba? Ikinat ko na lang po ng ganyan. So, kasi ayan, atin lang naman yan. So, ayan. Ayan, diba? Ipa-flatten po natin yan, saka natin i-divide. Ganyan lamang po kasimple. Depende na rin po sa size na ginawa nyo. Ako, meron akong ginawang doon sa aking Spanish bread ay meron siyang V, large, medium, at saka small. Ayan. Sa aking pandesal ay yung lang, tama lang na size ng pandesal. So, ayan. I-divide natin ang ating pandesal. Ito po yung gagawin kong pandesal, mga kaibigan. Ayan. Diba? Ayan. Depende na lang po sa hindi naman po pangbenta. Pero pag pangbenta po, ay titimbangin nyo, no? Titimbangin para pare-pareho po yung size nila. Ako naman ay hindi naman pangbenta, pangkain lang po sa bahay. So, okay na po yung tansya-tansya. Ayan. Ayan. Bilog-bilugin lang po natin. And then ilalagay natin dyan yung cheese. Ayan.
Mamaya aayusin pa po natin kasi lalagyan na, bilog-bilugin lang po na muna natin, and then pag nabilog mo na silang lahat ay lagyan mo ng cheese, or depende naman pag bilog mo lagyan mo na ng cheese, pwede naman. So yan ay kagustuhan ko lang. Mga kaibigan. So ayan, nabilog po na, lalagyan na natin ng yung kamay, yung mga ano ko po dyan ay hindi po yan dumi. Ano po yun, cutex na hindi pa po siya talaga naaalis. Kaalis ko lang kanina. So, hindi ko pa totally naalis yung aking mga, huwag nyo nang pansinin yung aking mga kuko ng agila. Malinis po yun. So, ayan. Nilagyan ko na po ng cheese sa loob. And then, ibibilog-bilog mo lang po siya. Yan. Kagaya ng aking ginawa. Or pwede mo na rin siyang parang gawing bilo-bilo. Yan. Yan po ay gusto ko lang na ganyan. So, depende po sa gusto nyong pagbilog, no? Or gusto nyo naman ng medyo oblong, pwede rin. Ayan, isara-sara mo muna, i-pinch mo yan, and then saka mo bibilugin, or diba, saka mo i-dredge sa breadcrumb. Yung breadcrumb po, mga kaibigan, ako din po ang gumawa ng ating homemade breadcrumb. So, parang homemade po tayong lahat ngayon. Ayan. Homemade lang. So, ayan. And then, pag nagawa nyo na, ilalagay na natin sa ating baking pan. I-dash po natin yan ng flour para hindi po magdikit ang ating mga bread dyan. Yung ating pan. Ayan, ito yung aking homemade na breadcrumb. Ayan, o diba? O. Ayan, lambot-lambot po ng aking mamaya po yan. Napakalambot. So, ayan. Lagay na po. Iwasan daw nila. Catherine. Wala nila sa Christmas. Ito ang ating pagdidredge ng ating mga after nating nabilog na at nalagay nating ang fillings, ilalagay na natin ang ayan, ilalagay na natin, i-roll natin sa breadcrumbs. Ayan. Madali lang po gumawa ng homemade breadcrumbs po, no? Magbe-bake ka lang po ng yung mga tinapay na hindi mo na gustong kainin, and then i-bake mo lang po yun. Pag na-toast mo na siya, i-blender mo or bayu-bayuhin mo lang hanggang mag siya mapino. Ayan, saka mo siya sasalain. And then uulitin mo yung magaspang hanggang mapino yan. O yan, ganyan lamang po ang homemade breadcrumbs na ginawa ko. Yung mga tinapay dito na mga tira at saka mga bread na tira, ilagay lang natin i-toast lang natin sa oven. Ayan, o diba mga kachong, ang ganda-ganda ng ating pandesal. Mamaya po ay napaka sarap po ng ating pandesal, homemade pandesal. Ayan, mga kaibigan, medyo titigas na siya pag malamig. Sarap. Oo nga, ang sarap, no? Ayan, mga kaibigan, kinausap lang po ako ni Bina. Ayan, depende po sa inyo kung anong style po yung inyong, ako'y pabilog po yung aking pandesal. So, ayan. Bibilog po sila mamaya pag sila ay i-rest pa po natin yan ng 30 minutes. Yan. Pagkatapos po ng 30 minutes, mag-double ulit sila ng size. Ayun, i-bake mo na siya sa 180 degrees Celsius for 20 to 30 minutes. Sa baba at saka sa taas na yung kasali. So, ayan. Ayan po. Ayan. Medyo nagmamadali po akong gumawa niyan kasi alam nyo naman ang ating alaga ay tinakasan ko lamang po. Hindi niya alam na ako tumakas at gumawa ng pandesal. So ayan mga kaibigan, ang ating homemade pandesal. Yan lamang po kabilis gumawa ng importante marunong kang gumawa ng dough. Ayan, naku, ang gaganda ng ating pandesal. Ayan. Ayan na po ang ating
homemade pandesal. Ayan, tapos na. I-rest po natin, i-cover natin, then ilagay natin siya sa warm place para mabilis mag-rise. Ayan, ilagay ko sa loob ng oven kasi medyo warm po doon. Ayan, para hindi siya mahanginan, madaling tumubo. Pag mag-double in size, pwede mo na pong i-bake yun. So, ang susunod naman na gagawin natin ay yung Spanish bread. Ayan. Ipa-flatten din po natin yung dough. Depende po sa inyo kung hindi mo na siya i-flat. Pag sanay ka na pong maggawa ng size, kahit hindi mo na siya ipa-flatten yung kung paano mo siya i-divide. Ayan. Ganyan lang po pinakita ko para kahit paano meron po kayong idea sa pag-divide ng dough. Yung mga nagsisimula pa lamang, ayan, na gustong gumawa ng mga tinapay. O, diba? Importante po dito, yung sikreto ay yung marunong ka nang gumawa ng dough at malambot po yung dough. So, masarap po yung tinapay pagka ganun. Ayan, i-divide po natin. Ang nagawa ko po dito ay doon po sa pandesal ay 20 pieces. Dito po ay hindi siya 20 pieces kasi mas malaki ang size niya dahil Spanish bread po yung ating gagawin. Ayan. Ito, ipapakita ko lang kung paano ang style. Depende pa rin po ang style ng Spanish bread nyo kung gusto nyo ng medyo malaki, maliit. Yung size pala, pwede rin yung parang croissant ang pag-roll, pwede rin po yung ganyan lang. So, ayan, paikot-ikutin lang natin. Ayun ang kaniyang feeling. Ayan, o diba? Ayan, ipapakita ko lang po kung paano yan. O, ayan, ganyan mo lang and then, ayan, and then, pwedeng i-secure mo na dun sa both side. I-tuck in mo na yung both side. Or, mamaya mo na i-tuck in. Or, pwedeng ganyan lang. Ayan. Ayan. Yung una kong gawa. Sa tagal ko pong hindi gumawa, so practice po yung una. Parang mahaba na wala siyang forma. Pero okay naman po yan. Yan lang po yung, yan, to yung iba kong ginawa. Plinatin ko pa. Mayroong ibang style. Yan, yung parang croissant ang style niya. Yung parang spiral ba yung tawag doon? Hindi spiral pala. Para siyang triangle yung bibilugin mo muna and then ikakat mo siya para pare-pareho yung size. Kung gusto mong pare-pareho yung size. Yan mga kaibigan. So, pinakita ko lang yung iba-ibang way of ano ba yon, yung pagkakat. Ayan. Kung gusto mo ng pare-pareho at hindi ka pa marunong mag-tansya ng size niya or yung bigat niya, yan. Mas maganda kung ganito po yung gawin niyo para pare-pareho lang yung size. Pwede rin yung i-roll, ibibilugin mo na siya agad. Or pwede rin yung gawin mong ganito. Para siyang croissant. Yung itong style na to. Yan. Ito pinapakita lang ko lang po yung iba-ibang style po ng size or ng cutting na gusto mo. Ayan. So, pag naganyan mo na bilog mo na siya, pwede mong i-cut ngayon na kagaya ng unang ginagawa ko, i-divide mo siya para pare-pareho yung size. So, yung iba, di ko na siya ginanyan. Ayan, ito po yung parang croissant ang style. Ayan, para pare-pareho yung size. At naiba naman yung pagro-roll mo. Yan po yung ibang style. No? Ayan, so ipapakita ko lang para meron kayo idea. So, ayan, para siyang croissant style. Lagyan natin ng palaman and then yan lang. Naparami pa ako ng palaman. So, ayan mga kaibigan. Ayan. And then, ayan. Ikot-ikutin mo lang parang croissant. Ayan mga kaibigan. Yan lang po kasimple yung isang style po ng
kakating at para pareho lang. Ayan. O, ayan. Ito po yung ayan, yung isang style. Ito naman po yung isang style. Ipa-flatten mo lang siya. Kumuha ka lang ng kung gaano gusto mo kalaki, kung malaki ba o hindi. Ayan, ganyan lamang po. Yung normal na Spanish bread. And then, isi-secure mo sa both side, i-tuck in mo lang yan, pwede, or kahit hindi na. So, i-pinch-pinch mo lang. Ayan, ayan. Ganyan, oh, pwede na. So, ayan, i-dredge mo na yan siya sa breadcrumb. Homemade breadcrumb din po natin ginawa. Ayan, o, diba ang ganda-ganda. So, parang ang lalambot nila talaga. Ayan, o, diba ang ganda. So, ayan po yung iba-ibang size na ginawa ko. Meron yung parang croissant, meron yung parang malaki, maliit, para makita natin kung ano yung magandang size. Ayan, o, diba? Ganyan lamang po mga kaibigan. So, ayan. Gawa na rin po kayo ng homemade na pandesal nyo at homemade na Spanish bread. At marami pa pong klaseng bread syempre. Susunod, inshallah makagawa po ako ng cinnamon at saka yung buko pandesal. Yun po ang gusto ko kasi wala naman pong buko dito. At pag nakabili po, yun. At saka yung gagawa ulit ako ng cinnamon, may special cinnamon roll naman. O, yan. Yung nakikita nyo po lagi na ginagawa ko dati, yung cinnamon roll. Pag mayroon po akong ingredients nun, gagawa ulit ako. Yan, kagadali. Ito po yung pinakamadaling gawin na pagro-roll ng Spanish bread. Ayan. O, ganyan lang. Then, secure mo lang doon sa kanyang, ayan. O, tapos na. Then, i-dredge mo na siya sa, ayan. Ayan, o. Ganyan lang. Kasi hindi naman pang benta. So, kahit hindi na siya pare-pareho ng size. Pagka pang benta, syempre, of course, pare-pareho po sila ng size para hindi ka, lulugi pag pang business. So, ayan, o, diba? Ang gaganda. Ang lambot po ng ating Spanish bread. Ayan po. Ayan na yun. O. So, i-cover po ulit natin ito and then i-rest natin hanggang mag-double ang size niya. Pag nag-double ang size niya po, pwede nang i-bake sa 100 preheated oven 180 degrees Celsius. In 20 minutes, pwede na po. Ayan. Depende po yung init ng ano nyo. Pero usually, ano lang yan, 15 minutes to 20 minutes. Ayan, nag-double in size na po yung ating mandisal kanina. So, nauuna yan. Susunod naman po yung ating Spanish bread. Ito yung cheese pandesal. Ayan, nag-double in size. So, pwede na nating i-bake. Ayan, mga kaibigan, ang ganda-ganda ng itsura. So, mamaya, maganda kaya ang itsura niya, mga kaibigan. Ito naman yung Spanish bread. Ayan, nag-double in size na. So, may malaki dito and then yung iba may payat, may mataba. Kasi nga, gusto ko, iba-iba yung size para makita ko kung ano yung pinakamagandang size sa susunod na aking gagawin. Ayan. Ito naman na yung finished product ng ating pandesal, mga kaibigan. Ayan po. O, diba ang gaganda? Napaka lambot po ng ating pandesal. Naku po, Diyos ko, ang sarap pong iterno sa kape sa umaga. Kanina pagka-bake po, kumain na po akong dalawa. Si Bina din po, kumain na rin po siya ng pandesal. So, agad po kaming nabusog kasi ilan na lang yung natira agad. Ayan ang ating pandesal, fluffy, soft and fluffy pandesal. Cheese pandesal po yan. Ayan. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda po ng aking pandesal. At ang lambot-lambot. Ayan, ako po. Tignan ninyo, napaka mainit pa kasi. Oh, di ba ang lambot? At saka, ayan, may cheese na po siya sa loob. And, ayan. Crab cheese po yung aking nilagay dyan. Ayan.
At syempre, taste test. Ayan, o, di ba? Ang lambot. Oh, ang sarap po ng aking pandesal. May homemade pandesal. Ayan. Kung pwede lang pong magtinda dito, ay nako po, hindi po ako mahiyang magtinda at magpapa-order. Kaya lang, hindi naman po pwede tayong magtinda dito. Hindi po open country ito, so hindi pwede. Pag siguro po nasa open country tayo, ayan, ako po ay may business na ng kahit pandesal lang at saka mga simpleng tinapay lang po na kinakain-kain natin dyan. Like itong aking classic naman po na Spanish bread yung aking ginawa kasi ang palaman po niyan ay naiiba sa karaniwang Spanish bread. Yan, ang lambot-lambot to. Oh, ang lambot po yan. Napakasarap. Ang lambot po ng ating pandesal. Try nyo na po mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa panonood ng aking my homemade classic Spanish bread and cheese pandesal. Maraming salamat mga kaibigan. Ayan, iinom na tayo ng kape pangterno ng ating pandesal. Ayan, ang lambot-lambot ng ating, o diba, pandesal. Maraming salamat mga kaibigan. Kung gusto nyo pong matuto, ayan, itry nyo pong manood. Kahit manood lang po kayo sa mga gumagawa ng mga tinapay, sa mga bakery, ganyan. May homemade na rin po tayong tutorial yan. Yan po ay magandang matutunan po natin ang mga bagay na hindi natin dating ginagawa. So, ayan, pag wala tayong ginagawa, mag-bake-bake po tayo. Ayan, kagaya ko po. Ayan. O, diba? Anong say nyo sa aking pandesal? Hindi nyo kasi matikman, pero napakalambot po ng aking pandesal. Mas malambot pa po ito doon kesa doon sa aking, minsan ako'y bumili ng pandesal. O, ang lambot-lambot. Para siyang ensaymada na, alam mo ba yun, yung lasa ng ensaymada, napakalambot. Ito, mas malambot pa yata sa ensaymada. Yan, mga kaibigan. So, yan, maraming salamat. Sana ay na-inspire ko po kayo na mga nandyan sa bahay-bahay lamang. I-try nyo pong mag-aral-aral mag-bake. So, ayan, para matuto tayong gumawa ng mga tinapay natin na sarili. So, ayan. Kain po tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panunood mga ka-FB World. God bless.